Ngayong umagang ito mga bossing ko, medyo masakit yung aking ulo. Kasi parang, isip ko pa rin, syempre si Jovelyn, biglang pumapasok sa isipan ko. Nasaan na kaya yung anak ko? Ano kaya ang ginagawa niya ngayon? Kasama kaya siya ni Papa Jesus sa itaas? May jowa na kaya siyang bago? Dahil sa gandang babae po niya, lagi po yung may jowa. Hindi po yan nawawala ng jowa. Elementary pa lang po, ganyan po yan. Kasi ang gandang babae. Napakakinis mga bossing, wala akong masabi. Tapos ang mga nagtatanong ng sa Jolene Beauty Product, buhay pa po si Jovelyn, kanya na po yun. Ngayon, tinuloy-tuloy ko lang po siya. Pati po yung sa account po niya sa TikTok, na yun nga po, Jolene Beauty Product, nakita yung naghihilamos po siya noon. Ayun po. Kumbaga, kanya po talaga po. Pati yung mga damit, hindi po damit na pinaglumaan ni Jovelyn yun. Marami po racket si Jovelyn mga boss. Siya po ay nagtitinda rin po ng damit, ganon. Hindi ko rin nga po alam na nagtitinda rin po siya ng mga pasalubong, pabango, ganon po mga bossing ko sa school. Marakit po talaga siya. Ang mga anak ko, mana sa akin mga bossing. Kasi ako dati elementary pa nga, nangunga ko ng bayabas sa bukid. Tapos tinitinda ko sa school, ganun pa mga bossing. Tapos noong parang trabaho na ako sa pabrika, pa mga bossing, na pumupunta akong Divisoria, papasama lang ako sa isa kong katrabaho, tapos pinapahulugan ko yung damit, yung ganun. Tapos yung anak ko, mahilig rin siya rumakit. Yung mga ganun kong gawa, hindi alam ng nanay. Kumbaga, sarili kong diskarte para may sarili akong pera kasi wala kang pera. Yung ganun. Tapos pag lumabis pa, nagbibigay ako sa nanay, sabi nanay ko, saan galing to? Sabi ko, nagtinda ako, ganun. Or kaya, rumakit ako, basta tanggapin na lang, pambili rin ng ulam, yung mga ganun. Yung mga ganun pa mga boss. Ganun din yung aking anak mga bossing ko na si Jovelyn. At pansin ko, ganun din po si Justin. Nalungkot po siya kasi bawal po pala yung bata sa YouTube. Ngayon, gumawa ko ng paraan. Parang ang mga, yun po, binago ko yung mga date po ng birthday po niya, ganun. Tapos, sobrang lungkot niya. Sabi ko, ay, gusto talaga nitong mag-vlog. Sabi ko gano'n sa isip kasi talagang mangyak-ngyak pa siya. Sabi ko, anak, babalik din yung, wag kang mag-alala, mga gano'n mga boss. Kaya si Jovelyn din, nagulat ako. Sabi niya, mami, gagawa ako ng sarili kong channel. Sige, gumawa ka. Yun pa mga boss. Kaya parang bata pa lang pangita ko na madiskarte. Kamamana po sa akin mga bossing ko. Ayun. Tapos si Justin naman, sabi ni Justin, mami, ano kaya magtinda tayo ng binamo ko ng laruan, pero hindi ko alam, baka style lang sa akin. Pero sa sariling bibig niya naririnig ko na bumili daw kami sa Divisoria, pagtapos ibenta ko daw sa online yung mga laruan, yung mga gusto niya, yung mga gusto daw niya, gusto din daw pagkakitaan, ganon. Parang na-enjoy niya na meron siyang ganon. Yung parang sa akin, mahilig ako sa mga pampaswerte, addict ako sa mga pampaswerte. Tapos ginawa ko rin po siyang business. Kasi mas maganda daw yung gano'n, yung business mo, yung nai-enjoy ka, yung gusto mo talaga, tsaka yung nalalaman mo, gano'n po siya. Parang bata pa lang sabi niya, mami, tayo ng gano'n. Tapos, ititinda natin sa online. Tapos ko, anak, dadagdagan mo na. Ito na nga yung sa anak ko, beauty product. Di ba sa akin, pampaswerte na nga. Tapos, yung anak ko naman, dahil wala na nga po, nagtuloy ako ng beauty product po niya. Tapos ngayon, gusto naman anak kong bunso, mga bossing ko, yung laruan. Kaya ko, anak, baka magkaroon na ako ng uban, sa awa naman na Diyos, wala pa akong puting buhok. Sigurado ako na naman na magmamanage po niyan. Yan, kumbaga, kagaya nung kay Jovelyn, na nabubuhay pa po siya, pag may pasok siya sa school, diba, ako pa rin po yung nag-ano ng damit, pero siya lahat ang bumili po noon, tapos yung mga bag, sa kanya rin sa lahat nagsimula. Tinutuloy ko lang mga bossing. Ayun, tapos yun, kaya pangita ko, lahat ng mga anak ko, mana po sa akin, mga bossing. Yun nga lang, ang namana rin sa akin, ang hindi aware sa pagdating sa usapin ng kalusugan, mga boss. Kasi yun nga po, may pagkamatako talaga kami, mga boss. Yun ang pagkakamali po namin, mga bossing. Hindi kami naging aware sa kalusugan. Kung hindi nga po nawala si Jovelyn, mga bossing ko, pero sana hindi na nangyari po yun. Dahil talagang, di ko alam, baka habang buhay na ganito, biglang sobrang pag-iisip, namimiss ko na, mga ganon. Hindi ko po rin malalaman na mataas din sugar ko, na
yun po, yung pagdating sa usapin nyo, sa mga kidney, na kailangan meron tayong vitamins, mga ganun. Tapos, yung mga tamang ano po mga bossing, ayun. Kaya sobrang, kung may babalik ko lang, araw-araw, siguro kahit sabi nila 6 months, kada 6 months laging papacheck up. Kaya kayo lagi kayong papacheck up every 6 months. Huwag tayo maging inosente sa ating kalusugan. Kasi importante po yung ating kalusugan. Ayun po, ano sa amin eh. Kahit alam namin na may lahi po kami. Kasi nanay ko po, 35 years old, may diabetes na siya. Mga tiyahin ko, pinsan ko, lahat may diabetes. Mataas ang kolesterol, high blood. Magkakapatid naman daw po kasi ang mga yon. Ayun, ngayon, sobrang sakit ng ulo ko. Kaya uminom agad ako ng By Jessie. Dahil biglang minsan pumapasok sa isipan ko. Kaso pinipigil ko talaga, ayoko siyang umiyak na umiyak kasi tumataas po mga bossing ko yung sugar ko. Ang napansin ko mga bossing ko, yung pinakamayor mga bossing ko, kapag po tumataas yung sugar ko, yung umiiyak po ako, yung mga panahon na iyak ako na iyak kay Jovelyn. Gusto kong umiyak, gusto ko nga po matungan lang iyak. Kaso naapektuhan din po yung sugar ko. Tapos, ayun, naisip ko lagi yung anak kong bunso, paano na lang, kapag tumaas din sugar ko, ano nangyari sa akin. Bata pa po yung anak kong bunso, 11 pa lang po siya. Tapos, ayun, ang mister ko may iwan, kung sakasakali, ang mister ko, iba kasi yung magulang. Pero minsan, may mga magulang din, may mga nanay din na iba rin. Ngayon, pero para sa akin, mas maano mga bossing ko yung sa nanay pagka sa nanay ibang mag-alaga. Pero hindi lahat kasi may mga kalala rin ako, pinabayaan, yung mga anak po nila, yung mga ganon. May mga nakita din akong ganon. Ngayon, tapos mas nagiging mainitin ang ulo ng lalaki, ganun, mahina, yung yung pasensya po nila. Pero hindi lahat, kasi meron din ako kalala, siya yung nagtaguyod ng kanyang mga anak, yung lalaki po siya, mga ganun. Ayun po, kaya kailangan umaba nga po ang buhay, kaya kailangan, perang pinagbayan na sa itaas, kasi wala rin namang magawa. Kahit na umiyak ako ng umiyak, hindi na rin babalik si Jovelyn. Kahit umiyak ako ng umiyak, ayun po, hindi na, wala na, tapos na. Kaya parang ito na lang natitira sa akin si Justine. Kaya kailangan maba po ang buhay kasi para sa kanya. Noong ang anak ko, yun nga po, sinare ko nga po sa inyo mga bossing. May ginagawa pa kasi ako. Sige, anak, mauna na kayo matulog. Tinatapos ko lang ito. Parang 10:30 na po yun kasi sanay kami natutulog 9. Kasi may diabetes nga po kami. Inaano namin yung mga oras, pati sa tamang pagkain, ganun. Tapos yung mister ko, siya, ikaw daddy, samahan mo na si Justine, sabi ng mister ko. Siya, halika tayo, matulog na tayo. Tapos nauna pa siya natulog. Tapos yung anak ko, hindi talaga siya matutulog. Nang hindi ako katabi, hindi talaga siya tutulog. Kaya parang naisip ko, paano si Justine ko pagka halimbawa man lumala ako, yung mga ganun, kawawa yung anak kong bunso. Paano siya? Yung nakanaw na maapektuhan. Ayoko umiyak. Ayun nga po, kaya pero ngayon, sumakit na naman ang ulo ko. Pero pinipigil ko umiyak, ayoko umiyak. Kasi nga po, naalala ko talaga yung anak ko. Yung sa mga nagbabash, yung mga ganun, di ko pinapansin kasi kawikaan ko, hindi pa kasi nila nararanasan. Kapag nararanasan din nyo, saka nyo maunawaan. Kasi ganyan din ako dati. Naiinis ako kapag may ganun. Nakakita pa ako ng mga, yung, alam niyo na, yung mga nakahiga sa ano. Ba't pinopost pa ito yung mga ganun? Alam niyo, kaya pala pinopost po siya. Para kahit papaano, parang masabi mo yung nararamdaman mo. Kahit sa social media, kahit sa camera man lang. Kahit hindi sa, kasi ako kagaya ko, wala akong kakwentuhan dito. Yung mga empleyado ko, mga bossing, madami po sila. Pero pagdating ng alas 5 ng hapon, parang jet po yan, shoo, wala na. Wala akong nakakwentuhan mga bossing. Tapos, yung mga sister ko, syempre may kanya-kanya naman kami mga pinagdadaanan. Ayoko naman padagdag ng mga problema. Ayun. Tsaka hindi rin naman pa nila nararanasan yung nararanasan ko, yung gano'n. Pero yung mga nakaranas na relate sa akin, mini-message ako, alam mo, Miss Apple, gano'n din ako. Kaya sobrang pasasalamat ko din na kahit papaano, niisip ko, hindi lang pala ako yung nag-iisa sa mundo, na kaya nila, kakayanin ko din. Yung gano'n pa mga bossing. May mga mas matitindi pa mga pagsubok, pero nakaya po nila. Kakayanin ko rin. Ginagawa ko sila inspirasyon na parang sila nga nakaya nila, kaya ko din yung mga ganun pamabos. Kaya yun ang nagiging panahon ko po sa ngayon. Kaya parang buti na lang hindi ka umiyak, Miss Apple. Ang dahil mga nagme-message sa akin. Salamat po ng maraming.